Ang Portland Trail Blazers ay isa sa mga koponang gumawa ng malaking hakbang ngayong off-season matapos nilang makuha si Ja Morant mula sa Memphis Grizzlies noong Hunyo 29. Mula noon, nakasama na ni Morant ang kanyang mga bagong kakampi sa Summer League at ibinahagi niya ang kanyang pananabik sa paglipat sa kanyang unang pagharap sa media noong linggo. Sobrang excited ako, sabi ni Morant ayon sa Trail Blazers. Malaking bagay para sa akin ang mapunta sa Portland at handa na akong magsimula roon. Lubos akong nagpapasalamat sa panahon ko sa Memphis. Palagi iyong magiging tahanan ko, pero ngayon, oras na para magtrabaho. Isa ring manlalarong madalas humawak ng bola si Deni Avdija, kaya tinanong si Morant kung paano niya nakikita ang kanyang magiging papel sa bagong koponan. Gusto ko ito, sabi ni Morant. Pakiramdam ko, lahat ng mga nabanggit ninyong manlalaro ay makakatulong para mailabas pa ang iba pang bahagi ng laro ko. Naniniwala rin akong magagawa ko rin iyon para sa kanila. Hindi ko nakikitang magiging problema ang sabay-sabay naming paglalaro o ang paghahati ng minuto. Lahat kami ay hindi makasarili at ang pinakamahalagang layunin namin ay manalo. Iyon ang sinusubukan naming gawin. Nakagugulat ding sinabi ni Morant na wala siyang pakialam kung magiging starter siya o manggagaling sa bench. Inamin niyang kailangan niya ng panibagong simula at sabik siyang sulitin ang bagong pagkakataong ito. Tungkol naman sa kanyang nakaraan, sinabi ni Morant na wala siyang ibang nararamdaman kundi pagmamahal para sa Grizzlies at sa lungsod ng Memphis sa kabila ng naging pagtatapos ng kanilang samahan. May mga taong maaaring magsabi ng masasama tungkol sa akin pero hindi ko iyon tinitingnan bilang galit, ani Morant. Para sa akin, parang mahigpit na pagmamahal lang iyon mula sa isang kapamilya. Ganoon din ang ginagawa ng ilan sa mga kapamilya ko. Mahal ko ang Memphis, ang mga tagahanga, ang organisasyon at ang mga naging kakampi ko. Lahat ng mga taong naging malapit sa akin ay nakipag-ugnayan pagkatapos ng trade at hinangad nila ang pinakamabuti para sa akin. Ganoon din ang ginawa ko para sa kanila. Dagdag pa niya. Sa loob ng 7 season niya sa Grizzlies, 4 na beses niyang dinala ang koponan sa playoffs. Napanalunan niya ang Rookie of the Year, Roti, noong 2020 at ang Most Improved Player noong 2022. 2 beses din siyang napili sa NBA All-Star Team at 1 beses sa All-NBA Team. Nakakalungkot kung paano nauwi sa ganito ang kanyang panahon sa Memphis. Inaasahan noon na siya ang magiging mukha ng prangkisa ng Grizzlies sa loob ng mahigit 1 dekada. Sa huli, marami ang naniniwalang siya rin ang may pananagutan sa naging sitwasyon. Nagsimula ang mga problema ni Morant noong Marso 2023 matapos niyang magpakita ng baril habang naka-Instagram live sa isang nightclub. Dahil dito, sinuspinde siya ng NBA ng 8 laro dahil sa pag-uugaling nakasama umano sa imahe ng liga. Dahil nagsisimula na rin ang Grizzlies ng panibagong yugto ng rebuilding, maraming naniniwalang tama lamang ang desisyong ipagpalit si Morant. Sa nakalipas na 2 taon, ang insidente lamang nila ni Iisalo ang naging kontrobersiyang kinasangkutan niya at para sa ilan, hindi pa nga ito maituturing na malaking issue. Sa pangkalahatan, nanatili siyang malayo sa mga problema nitong mga nakaraang panahon. Kaya nang tanungin si Morant kung ano ang pinakamalaking maling akala ng mga tao tungkol sa kanya, sinabi niyang ang kanyang imahe ang madalas mapagkamalan. Naniniwala siyang mali ang pagtingin ng ilan sa kanya bilang isang masamang tao. Nagawa ko na ang mga pagkakamali ko noon pero napag-usapan at naayos na iyon, sabi ni Morant. Hindi ko maintindihan kung bakit makalipas ang ilang taon, iyon pa rin ang pinag-uusapan kahit wala namang nangyari mula noon. At pakiramdam ko kung talagang ganoon akong tao, hindi na ninyo ako kinakausap ngayon, hindi na ako narito. Malinaw na layunin ni Morant na manatiling malayo sa gulo mula ngayon. Maaaring makuha ng Trail Blazers ang pinakamahusay na bersyon niya bilang tao sa labas ng court. Ngunit ang malaking tanong ay kung maibabalik din ba niya ang dating antas ng kanyang laro sa loob ng court. Makababalik kaya siya sa pagiging isang all-star at all-NBA caliber na manlalaro? Tanging panahon lamang ang makapagsasabi. Samantala, habang patuloy ang mga espekulasyon tungkol kay James, nagdagdag naman ang Warriors ng isa pang dating miyembro ng Lakers nitong araw. Ayon sa ulat, ang matagal ng NBA coach na si Frank Vogel ay pumayag na maging associate head coach ng Golden State Warriors sa ilalim ni head coach Steve Kerr, ayon sa mga source na nagsabi sa ESPN. Isinulat ni Charania sa social media platform na X na dating kilala bilang Twitter. Lalong pinaiinit nito ang mga espekulasyong maaaring lumipat sa Bay Area ang matagal ng karibal ng Warriors.
Si Vogel ang huling head coach na nagkampiyon sa NBA kasama si James. Magkasama nilang napanalunan ang Larry O'Brien Trophy noong pinaikling season ng 2020 dahil sa COVID-19. Pinangunahan ni Vogel ang Lakers sa tagumpay laban sa isa sa mga dating koponan ni James, ang Miami Heat, sa loob ng NBA bubble sa Orlando. Dati ring nagsilbing coach si Vogel sa Dallas Mavericks sa ilalim ng dating head coach na si Jason Kidd. Gayunman, hindi na siya inimbitahang bumalik sa coaching staff na ngayon ay pinamumunuan ni Dusty May. Ngayon, nadagdagan ang coaching staff ni Kerr ng isa pang kampiyon sa NBA. Speaking of Warriors, patuloy na humahanga ang mga tagahanga ng Warriors kay Lendeborg dahil sa ipinapakita niyang laro sa NBA Summer League. Ngunit hindi lamang siya ang manlalaro ng Warriors na sinusubukang hikayatin si James na sumali sa koponan. Inihayag ng matagal ng star ng Warriors na si Draymond Green na ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mahikayat si James na lumipat sa Golden State. Magkaibigan pa rin sina Green at James sa labas ng court, kasama rin ang palagiang NBA All-Star na si Stephen Curry. Gayunpaman, isa pang koponang dapat bantayan ay ang Miami Heat, lalo na matapos nilang makuha si Giannis Antetokounmpo mula sa Milwaukee Bucks. At sa gitna ng mga usap-usapan tungkol kay LeBron James at sa Golden State Warriors ngayong off-season, hindi maikakaila na ang koponan ay isa sa mga naiulat na nangungunang kandidato upang makuha ang 41 na star. Habang open si James sa pakikinig sa mga offer ng Warriors, ang pinakabagong panghihikayat ay nagmula sa rookie na si Axel Lendeborg. Matapos manalo ng pambansang kampyonato kasama ang Michigan Wolverines, napili si Lendeborg bilang ika-11 overall pick ng Golden State sa pinakahuling NBA draft. Sa panayam niya sa Bleacher Report, ibinahagi niya ang kanyang mensahe upang mahikayat si James na sumali sa Warriors. Kabilang na ang malinaw na pagkakataong makasama ang mga bituin na sina Stephen Curry at Draymond Green. Ang maipapayo ko ay, alam kong hindi mo gaanong gusto ang mga rookie, pero hindi ako pangkaraniwang rookie at gusto kong matuto sa ilalim ng gabay mo. Kaya kung naghahanap kang makalaro ang isa sa ang pinakamahusay na shooter sa lahat ng panahon at ang malapit mong kaibigan na si Draymond, napakagandang sumali sa Warriors at ikagagalak naming makasama ka, sabi ni Lendeborg. Hindi lamang si Lendeborg ang may koneksyon sa Warriors na sinusubukang hikayatin si James na sumali sa koponan, maging si Green mismo ay ginagawa rin ito. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, ginagawa ni Green ang lahat ng kaya niya upang mahikayat si James na lumipat sa Golden State. Sa tingin ko, iyan ang 100% nangyayari rito, sabi ni Charania sa pamamagitan ng SiriusXM NBA Radio. Batay sa nalalaman ko, lubos na determinado si Draymond na bumalik sa Golden State. Ilang beses na rin niyang sinabi sa record na gusto niyang magretiro bilang isang Warrior. Sa tingin ko, bumalik man siya sa parehong option deal na mayroon siya isang taong kontrata na nagkakahalaga ng humigit kumulang $27 milyong o kaya naman ay sa posibleng 2 o 3 taong kontrata na may mas mababang halaga. Mas malamang na iyon ang mga mangyari para sa kanya. Sa ngayon, nananatiling hindi pa tiyak kung magpapasya si James na samahan sina Lendeborg, Curry, Green at ang iba pang miyembro ng Warriors habang naghahangad ang koponan na mapabuti ang kanilang naging kampanya matapos tapusin ang season na may 37-45 na record at pumuwesto sa ika-10 pwesto sa Western Conference